Parang hirap talaga ng buhay, no? Oo nga, pare. Alam mo, pre, asawa ko, magandang lang ng binibigay ko sa ako. Paano ba naman kasi, puro pare na lang yung binibigay ng ama namin. Marami yung kasi na ako. Yun nga eh, kaya ganun ko. Alam mo naman yung mama natin eh. Bukod sa masungit, mukha kang pera. Okay, sige na ilang dahil sa akin ang bigat sa iyo. Kinabukasan, sa loob ng bahay, habang magbibisyo lang ng mag-asawa. Oh, Ambo, hindi ka na mapasok? Sinasama daw ang pumasok eh. Bakit? Paano ba naman kasi hindi naman binibigay ng kaayos ng sahod namin? Paano ako gagawin naman sa mga? Ano ka ba? Kunting tiis lang. Basta saan ba't ibibigay mo nila yun? Ay, ang Diyos. Maya-maya ay magigising ang anak at lalapit ito sa kanyang ika. Maya-maya ay dinalahin ng ubo si Marta, may tuberculosis. Anak, masaya lang yun ako anong meron dyan pagkagaling nila. Hindi pa nabibigyan ang sahod sa tatay mo. Update ka na. Siguro naman, pag umupa ang aking lagnat, makakapaglaba ako ulit. Pero hindi ka rin iwalag na yan. Walang mangyayari sa atin kung ganito na lang tayo parate. Kapi ka kaya muna. Hindi na, alis na ako. Pagutihin mo ang pagkikipag-usap mo sa iyong amo. Habang naglalakad si Mang Ambo, di niya alitala ang sikat ng araw. Ang nasa kanyang isip lamang ay makuha ang kanyang sahod. Hindi kumibo si Mang Ambo. Pumasok lamang itong tuloy-tuloy, di ba hindi narinig ang pagbati ng gwardiya. Pumunta sa kanyang pwesto at naglinis muna. Pagkatapos maglinis, saka siya pumunta sa opisina. Ay, salamat. Siguro naman ibibigay na ng maayos na sahod ko. Good morning, ma'am. Okay, ikaw pala mga bumapasok ka. Salamat po. Matali ko ako. Ano yung trace out mo? Ako sana yung ganyan po ba? Pero po ba? Dahil mga siya mga kapalay. Sige po, ate. Ano ba to? Bumababa na ang kita ng kumpanya. Wala ng pera. Saan tayo kukuha ng pera niyan? Nalulugi na ang ating kumpanya. Oo nga po, sir. Alam niyo po ba, kung sila lang po yung mga tao gusto mong mag-invest sa kumpanya natin, hindi po natatakot sila na magbigay ng pera kasi lagi ka po nila nakikita sa kasino, sir. At nakikita na lang, hindi mo ginagastos yung pera, sir. Leche! Walang ibong si Mr. Reyes sa pagkakasabi ng kamiting niya. Maya-maya bumaba siya, mainit ang ulo at nakikita si Ambo. Oo, Ambo. Anong ginagawa ko rito? Matanong ko lang po sa atin sa sahod ko. Pwede ko lang po bang buti? Yan nga ang problema eh. Humihina ang benta ng kumpanya. Wala akong pera eh. Pasensya na. Mr. Reyes, makawa naman po gusto ko kayo sa amin. Ang mga anak ko na ulutog na. Masama pa dyan. Asawa ko po. Masakit eh. Kailangan ko sa talaga. Alam mo, Ambo, kailangan makaintindi. Wala kang pwede. Bumabagsak na ang kita ng negosyo. Sana maintindihan mo. Hindi pwede. Makakalis ka na po. Walang pera. Wala akong mapapasahod ngayon sa'yo, okay? Hanggang sa dito siya pinansin ni Mr. Reyes. Napaisip na lamang ito, si Mang Ambo, na bumalik na lamang siya pag malamig na ang ulo ni Mr. Reyes. Sa loob ng bahay. Hindi ka kahit po tayo. Bago makita si ang iyong ama, baka meron na sa mamaya. Meron na tayo pagkain sa kaya. Maya-maya dumating ang may-ari ng bahay. Marta! 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 Ano po yun, Ani? Ano ba? Kailan ba kayo magbabayad? Wala pa po kasing sahod si Ambo. Wala bang sahod? Lagi ka lang ba ganyan? Wala bang sahod? Wala bang pera sa mo? Ano ba ito? Naglalok ka na lang ba tayo dito? Kung gusto niyong tumira pa dito, magbayad kayo ng tama. Kung
guarda. Mga bumitawan mo yan! Walang ibang natatingin si Mang Ambo at tinitigan ng bari. Mga bumitawan mo yan! Wala sa akin! Kumain ka namin dito! Tayo! Alis! Hanggang sa nakarating kay Mr. Reyes ang kailangan niya Mga sa bumitawan mo yan! Ako! Mr. Reyes! Ako! Mapapagkakalin mo ha! Pag-usapan natin to! Minahon ka! Tayo sa baba ko yan! Bakit Mr. Reyes? Minahon ka! Mga Natatakot ka bumitawan mo yan! Mga bumitawan mo yan! Takot ka Bumitawan kailangan ka! kayamanin mo dito sa lupa? Pag-usapan natin to. Nakakapos lang sa ito. May nagsijoke sa ulo ni Mang Ambo at ipinitok niya ang bali. Mga bumitawan mo yan! Tulong! Umalpusay si Mr. Reyes na alerto ang mga tao. Ang kwarta ay sumawag na ng pulis at si Mr. Reyes ay itinakula sa ospital. Kasi mga kamay mo! Hindi ko po sinasadya. Sir. Ang gawin may dapat na manahimik lamang hanggang wala pa yung abogado. Ito bagsak ka. At sa ospital, si Mr. Reyes ay nagdakisan lamang. Galit na galit ito kay Mang Ambo. Visit na kapit na yan. Papakulong ko talaga yan. Napakawalang yan niya. Tapos ko sa pagtrabaho ko ng 3 taon, laging tingin na ako. Sir, ito na po yung medical. Makakalis ka na. At sa kulungan, si Marta ay pupunta kay Ambo. Diyos ko! Ambo! Ano nangyari? Ano nangyari? Hindi ko sinasadya. Nakakalit ng asawa ko. Ginawa ka niyo! Ito lang ginawa, di ba? Marami naman tayo problema. Dinagdagan mo pa! Pupunta ako kay Mr. Reyes. Nakikiusap ako. Hindi ka pakikinggan doon. Walang yan. Tulungan ko. Walang mangyayari kung ganito. Hindi ko pwede makulong. At sa ospital, pumunta si Marta upang makiusap. Mr. Reyes, parang awa ng Diyos niyo. Iusap ko si Manda sa aming asawa. Dahil yung kasalanan, kaya dapat siya managabi. Pero Mr. Reyes, makukulong po siya. Wala pong mangyayari sa amin. Wala pong magtatrabaho. May sakit po ako. Parang awa na ninyo, Mr. Reyes. Ang kasalanan ay kasalanan. Dapat niya pagbayaran. Mr. Naintindihan mo ba? Reyes, parang awa na po ninyo. Kakalis ka na. At sa kulungan, nakikiusap si Ambo sa pulis. Ang pulis, parang kawawa nyo na. Pakawalan din muna ako dito. Kawawa yung mga anak ko. Hindi maaari. Ginawa mo yung kasalanan niya, dapat mo pagbayaran. Kung gusto mo makalaya dyan, magpiyansa ka ng 12,000 para pansamantalang makalaya habang dinidinig ang iyong kaso. Wala akong pagkukunan eh. Pero subukan ko pa rin. Susubukan ko manghiram sa aking mga kakilala at mga kaibigan para makalaya ka. At sa bahay, mag-uusap ang mag-ina para alamin ang kalagayan ni Ambo. Nay, kamusta na po, Nay? Nakausap niyo na po ba si Mr. Reyes? Oo, nakausap ko. Maya. Hindi ko alam. Sabi ng polis kanina, nung pumunta ako ng kulungan, sabi niya, makakalaya daw siya pagsamantala. Hanggang hindi